Yung pagkalambag ng bakal na naninagang ko, hindi ko naman nakakita na bata yon. Nag-warning sa tao. Bali, hindi ko naman talaga nakita siya na doon siya nakatayo. Mali, nagpuputog ako. Nahaharap sa kasong frustrated homicide at child abuse si Bausing. Gary De Leon, News 5. Muli na naman matake sa Malabon na isang grupo ng mga hold-upper. May live report ang kasama natin si Carlo Castillo. Chong! Supermart, 4 na lalaking ng hold up daw ng isang pampasaherong jeep dito sa lungsod ng Malabon ang nasa pool ng mga pulis dito. Kinilala ang mga sospek na sina Zaldi Fontarom, Roberto Orbong, Nelzen Doretes at Danilo Rivera. Nagpanggap daw na pasaherong 4 at saka nagdeklara ng hold up pagdating sa madilim na bahagi ng Governor Pascual Avenue. Ang isa sa mga biktima, hinipuan at hinalikan pa raw ang isa sa mga biktima, hinipuan at hinalikan pa raw ng isa sa mga sospek. Nabawi raw sa grupo ang mga ninakaw na gamit pero kanya-kanya pa rin sila ng palusot. Alibay nila, napagbintangan lang sila. Pero kahit anong paliwanag, tuloy pa rin ang kasong robbery hold-up laban sa kanila matapos silang positibong ituro ng mga pasahero. Ayon naman dito kay Major Monchito Lusterio, ang PCP-4 commander dito sa Tugatog, Malabon, matagal na nilang sinusubaybayan at tinutugis ang grupong ito dahil base sa kanilang estilo, sila malamang yung grupong nasa likod ng talamak na serye ng holdapan dito sa kahabaan ng Governor Pascual Avenue sa lungsod ng Malabon. Supermart? Maraming salamat, Chong. Carlo Castillo. Agaw eksena naman sa paghingi ng tulong ang isang lalaking tumilapon mula sa motor sa QC kagabi. Pero nang respondiya naman ay umiral na ang tigas ng ulo ng lasing na lalaki. Ang balitang yan sa pool ni Ryan Ang. Tinaman ng sapul. Panay ang hingi ng saklolo ni Henry Bataro habang yakapan duguan ng takando sa niyang kaibigan na si Jonathan Serapion. Magkakasto sa motor ng dalawa pero sumemplang sa may sa Quezon Avenue. Ang tinuturong dahilan, sobrang kalasingan. Wala rin daw suot na helmet ang dalawa na mangyari na aksidente. Kasing yung dalawa. So, common yung mga ganyan eh. Ginagawa lang bracelet yung helmet. Agad binigyan ng first aid ng Rescue 5 ang sugat ang Serapion. Pero ang halatang nakainom na si Bataro, panay ang pangungulit at napagdiskitahan ng mga rescuer. Maging ang nakahandusan ng Serapion, pumipiglas pa. Makulit talaga. Lasing talaga eh. So, wala tayong magagawa kundi mag-restrain yung biktima. Tsaka palayuin natin yung kasama niyang lasing din. Sabi ng rescuers, mabuti nga lang at hindi lumala ang injury ng Serapion nang galawin siya ng kaibigan. Kailangan hindi magalaw yung leeg. Kasi mga ganyan na bagay, pwedeng may fracture siya sa spine niya. Pag ginalaw mo yan, pwedeng kamatay pa ng pasyente. Nang mapakalma na ang dalawa, agad silang sinugod sa East Avenue Medical Center. Natahiraw ang sugat ni Serapion sa ulo. Ryan Ang, News 5. Sa mga nagpaparenta riyan ng mga kamera at iba pang gadget, ingat po. Ang mga katulad nyo, ang target na isa o manong manggogoyong babae na nasa pool ng otoridad sa Marikina. Ang modus niya sa pool sa report ni Patricia Mangune. Tinaman ng sapul. Tinaman ng sapul. Gigil na gigil ang mga complainant na ito nang makaharap sa Marikina Police Station ang nanggoyo raw sa kanila na si Irene Pamela Samson. Modus daw ng sospek ang pagpapanggap na re-renta ng digital camera o ng ibang gadget, pero pag nakuha na nito ang gamit ay hindi na muling magpapakita. Nagpa-plan na kami na mahuli sana siya. Nag-organize kami ng mga stuff. Pero wala talaga, hindi namin siya mahuli. Grabe talaga, sobrang naiinis lang talaga ako sa kanya ngayon. Gusto siyang makita behind the bars. So, yun. Isa pa raw taktika ng suspect ang kunwari ay magbebenta ng cellphone. Kapag nakuha na niya ang down payment, no-show na siya sa mga biktima. Nadumaan na nga yung birthday ko, tapos yung Pasko, yung New Year. Iniikot-ikot niya lang ako na kesyo na hindi daw nag-meet yung time namin. Sabi ng mga otoridad, bukod sa Marikina, may iba pang mga nabiktima ang suspect sa Quezon City at Maynila. Mismo nga ang mga kamag-anak daw niya sa Imus, Cavite, niloko rin ni Samson at tinangayan ng halos ₱250,000. Di raw madaling matunto ng suspect dahil iba-ibang alias ang gamit niya.
Pero sa tulong ng dati niyang kasintahan, nabitag ito ng mga biktima kasama ang mga pulis sa QC kagabi. Tikom naman ang bibig ni Samson sa mga akusasyon. Patong-patong na kasong estafa ang maaaring kaharapin ng sospek na pag-alaman ding may standing arrest warrant laban sa kanya dahil sa kasong theft. Patricia Mangune, News 5. At yan, ang mga police reports umahang ito. Balikan po natin ang tropang sa pool. Nakakadagdag pogi points na yun. Mukha siyang idol po po ng prom. Magre-referee nga sa boxing. Para siyang secret agent. Yun yata yung look na Napaka-dapper. Parang gusto niya. James Bond James ata. Bond. Ring bearer naman. James Bond. Hahabol ba si Supermart? Hahabol ba? Habol ba? Aba, kung hindi na, yan po ang buwan naman ng hatid ng 10 sa 5 sa linggong ito. Happy Monday po sa inyo lahat. Sa kanyang Monday bukas. Saan man, kailan man, kapatid! Alas 7 na, Kumare Club na! Chiki-chiki dance. Chiki-chiki dance na. Ari, kumamboy. Stretching muna, stretching muna.